personal voice. Sinadya kong magpakalasing kagabi pero hindi ko sinadya na sa ibang kwarto ang aking mapasok. Masasakit ang aking katawan at ulo dahil sa pag-inom ko ng hard. 1 linggo pa naman ang ibinigay sa akin ni Ben na pahinga dahil alam niyang maraming trabaho ang ipinagagawa sa akin ni Sir Axel. Gumawa pa ako ng advance presentation para sa susunod nilang event. Nagpaplano pa sana ako mag-resign at i-pursue ang aking tinapos, ngunit blessing na ililipat pala ako ni Sir Axel. Napaungol ako't napainat nang hindi sinasadyang may tamaan ang aking siko. Iminulot ko ang aking mata ngunit lalong lumaki ang aking mata pagkakita na ibang kwarto ang pinasok ko. Nagmadali akong lumabas ng kwarto. Tiningnan ko ang aking sarili at hindi naman natanggal ang aking damit. Ito pa rin ang suot ko kahapon. Sa kakamadali kong lumabas, hindi sinasadyang makabangga ko sa Lian. Nanlaki ang kanyang mata na napatingin sa akin. Nataranta akong hindi alam ang gagawin. Aris? Mangiyak-iyak niyang sambit. Lian, it's not what you think. I'm drunk and nothing happens. See? My clothes is still my body. I just woke up. Taranta at mahaba akong paliwanag. Nakatulala siyang unti-unting tumulo ang kanyang luha. Inaantay ko ang kanyang sagot pero bigla na lang siyang tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Susundan ko na sana nang gumising ang babaeng katabi ko kanina. Siya ay kapatid ng asawa ng kaibigan ni Dina. Hi handsome. Nakangiti niyang sabi pero ako kinikilabutan sa kanyang ngiti. Insan! Tawag din ni Ben na mukhang papunta yata para tawagin si Lian. Morning, maliligo lang ako. Tumango siya at nagmadali akong pumunta sa aking kwarto. Hindi ako mapakali na panay ang aking lakad sa aking kwarto. No, walang nangyari sa amin kagabi. Tiningnan ko ang buong katawan sa salamin. Napabuntong hininga akong napaupo. Pumunta ako sa aking kabinet at kumuha ng aking mapagbibihis na tuwalya. Kailangan ko ang malamig na buhos ng tubig sa aking katawan para magising ang aking kaluluwa. Hindi ako makapag-isip ng tama. Napapraning ako na walang dahilan. Pagkababa ko ay nasa kusina na silang lahat. Muling ngumiti sa akin ang babaeng iyon. Ano nga kasang pangalan niya? Nakalimutan ko na at hindi naman ako interesado. Umupo ako sa tabi ni Ben. Saktong pwesto na matatanaw ko ang kusina pero hindi mahagilap ng aking mata si Lian. Saan siya nagpunta? Hindi ba siya kakain na pang-umagahan? Dami kong tanong na hindi ko napansin. Si Rona nagsasalita na pala. Insan, kinakausap ka. Untag sa akin ni Ben. Ha? Sorry, may iniisip lang ako. Nakangiti kong sagot. Okay lang bro, buti napadalaw ka ulit dito sa Pilipinas. Magiliw niyang pag-umpisa ng usapan. Oo, mas gusto ko dito. Iba pa rin ang Pilipinas kahit hindi ako lumaki dito. Pasalamat ako kay Ben at kinupkup ako. Diretso kong sagot. Naku, oo, mabait talaga yan kaya hindi na pinakawalan pa ni Dina. Mahirap makahanap na lalaking hindi babaero. Sagot ni Julie, ang kaibigan din ni Dina. Tumawa lang si Dina. May girlfriend ka na ba? Tanong muli ni Ron na ikinagulat ng kanyang kapatid. Napatingin ako sa kanya. Sakto namang papasok sa dining room si Lian, karga si Dennis. Oo, meron na bro. Masaya kong sagot sa lingon kay Lian pero dadma lang siya. Meron ka ng girlfriend? Gulat na malakas na tanong ni Ben na kahit si Lian ay napatigil sa paglakad. Oo, insan. Ipakikilala ko din siya sa'yo. Mabilis kong sagot. Tumingin ako kay Lian at saktong tumingin siya sa amin para magkasalubong ang aming tingin. Namumula ang kanyang mata kaya nagmadaling lumabas. Pero ang impaktang babae, nasundan pala ang aming tinginan at biglang nagsalita. Is your girlfriend living in this house? Kunwari walang alam niyang tanong. Sinaway naman siya ni Ron at ni Julia. Michelle. Panguwaning sa kanya ni Ron. No kuya, I'm just curious. Makulit niyang tanong. If I say yes, may mali ba, Miss Michelle? Ngiti kong tanong sa kanya pero ang ngiti ko ay may kakaibang ibig sabihin. Wala naman pero as far as I know, we slept together last night. Kanyang sagot.
Akmang papasok muli si Lian pero dahil sa sinabi ni Michelle ay hindi na siya tumuloy. About that, I'm sorry. I'm too drunk that I thought it was my room. What if something happened to us? Makulit pa rin niyang banat. May gusto yata ang babaeng ito sa akin. As far as I know, I'm tired from my flight and too drunk. I don't have any energy to touch any woman. And as far as I know too, my body isn't exhausted and my clothes are still intact in my body when I wake up. I just laid beside you. You can ask your brother, and if something really happens, I don't think you can wake up early sitting there smiling and in good shape. Seryoso kong sagot sa kanya. Muli pa sana niyang sasabihin pero umawat ang kanyang kuya. That's enough, Michelle. I'm just stating the fact, kuya. I didn't mean to. Yeah, nothing happens to us. I like him but he likes a lowly woman. Kanyang sagot at sadyang ibinulong ang huli niyang sinabi pero narinig ko pa din. Gusto ko pa sana magsalita pero pinigilan ako ni Ben. Nagmadali akong kumain at pumunta sa labas para magpahangin. That woman is a spoiled brat. Umupo ako sa duyan at pinanood ang mga iba't ibang halaman. Nakakaaliw silang panoorin pati ang iba't ibang kulay ay masarap sa mata. Okay ka lang? Tanong ni Dina. Tugon ko. Hindi ko alam na nandito na pala siya. Sabagay, sabi ni Ben, ito ang kanyang sanctuary. I think she likes you. Sagot niya habang papaupo sa isa sa mga upuang kahoy malapit sa sementong mesa. Maybe, but I already love someone else. Ngumiti siya at tumango bago tuluyang tumayo at umalis. Nagbabad pa ako ng 2 oras bago bumalik sa loob at dumiretso sa aking kwarto. Nagulong ako doon hanggang sa maghapunan. Lumabas ako nung tinawag ako ni Ben na kumain. Hindi ko na nakita muli si Lian sa kusina. Pagkatapos ng hapunan, nakipaglaro ako ng ilang sandali kay Jasmine. Ako ang kanyang manika na binibihisan ng kung ano-anong ayos na gusto niya. Hanggang sa napagod at nagyaya matulog. Tinawag ko ang kanyang yaya bago bumalik sa aking kwarto. Pagkatapos kong maligo at magbihis ay dumiretso ako sa kwarto ni Lian. 8:00 pasado kaya palabas na yun sa kwarto ni Dennis. Nagulat siya pagpasok, pagkakita sa akin. Pero muli niya akong hindi pinansin at dumiretso na sa kanyang maliit na CR. Hindi ako umalis at inantay ko siyang lumabas. Hindi rin siya lumalabas. Pero ako, prenteng nakahiga sa kanyang kama na hindi kalakihan. Bumangon ako at kinatok siya. Lian, lumabas ka na dyan at hindi ako aalis dito hanggat hindi ka lumalabas dyan. Sabi ko at muling bumalik sa kama. Ilang sandali pa at lumabas na nakatapis lang na naman ng tuwalya. It reminds me of our first night together again. Nakatingin ako sa kanya pero hindi pa rin siya umiimik pero halatang umiyak. Tumayo ko't kinabig siya payakap sa akin. Baby, sabi ko naman sa'yo, walang nangyari sa amin. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Sabi ko habang yakap siya ng mahigpit. Tama naman siya kasi. Hindi tayo bagay at katulong lang ako. Siguradong hindi rin ako matatanggap ng pamilya mo at baka palayasin pa ako ni Sir Ben. Umiiyak niyang sagot. Pero mahal kita, Lian. Ako may kailangan sa'yo, hindi sila. Kaya kitang buhayin kung wala ka ng trabaho. Mahal din naman kita, Aris. Mahal na mahal. Hindi naman ako masasaktan kung hindi kita mahal pero alam ko kung anong lugar ko sa mundo natin, Aris. Kanyang sagot habang pilit na kumakawala sa aking yakap. Minitaywan ko siya at muling kinabig palapit sa akin. It doesn't matter, Lian. What's matter is us, together. Sabi ko sabay hinuli ang kanyang labi. Ayaw niyang gumanti sa aking halik pero hindi ako pumayag. I pushed her on the wall, rubbing my body to her body while still kissing her passionately, waiting for her to reciprocate my urgent kiss. Ilang sandali pa ay bumigay din siya. Lian's personal voice. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman pagkagising ko. Mas maaga akong nagising ngayon kaysa sa normal na gising ko. Nagigising ako ng 5 AM pero ngayon, 3:00 pa lang ng umagay dilat ng aking mata. 10:00 naman kagabi kami nakatulog ni Aris. Pinapanood ko siyang masarap ang tulog. Napakagwapo mo talaga, mahal ko. Hanggang kailan mo kaya kayang ipaglaban ng ating pagmamahalan?
Dumapa ako sa kanyang tabi at tinitigan ang kanyang muka. Mahaba at makapal din pala ang kanyang pilantik, katulad ni na Ben at sa mga bata. Manipis ang kanyang labi ngunit nakakabaliw ang kanyang halik. Kusa ka na talagang maghuhubad. Naroon yatang kamandag o gayuma ang kanyang halik. Dahil sa tuwa ko ay dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang muka. Nagising siya dahil sa aking ginawa. Baby, bakit maaga kang nagising? Matulog ka pa? Daing niya sabay hila sa akin, kaso lalong hindi ako makatulog na nakaharap sa kanya. Distraction ang kanyang magandang muka, lalo ang kanyang kissable lips. Iyan, tulog na, baka kung ano pa magawa ko sa'yo at hindi ka na makatulog pa. Muli niyang imik pero sadyang may sayad yata ako ngayong araw. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit pero natulog din naman. Nagising ako sa malakas na katok ng pintuan. Oo nga pala, nilock ni Aris kagabi kasi basta nalang pumapasok si Jasmine kasama si Dennis dito sa kwarto. Ginising ko si Aris at 7:00 na pala ng umaga. Dumilat ng mata si Aris sabay dinampot ang kanyang damit para magbihis. Habang nagsusuklay pa ako, naunang lumabas si Aris pero hindi inaasahang hindi pala ang mga bata ang nasa pintuan kundi si Mom Dina. Aris? Nagulat at nautal na sambit ni Ma'am Dina. Dina? Gulat ding sagot ni Aris. Anong ginagawa mo dito? Tama namang kwarto ito ni Lian saka hinahanap ka ni Ben. Hindi makapaniwala ang sagot ni Ma'am Dina. Saktong pasunod na rin ako nung marinig ko ang boses ni Sir Ben. Insan? Anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinahanap. Kala ko nagjo-jogging ka lang. Gulat din niyang tanong sabay silip nilang mag-asawa dito sa loob at nakita kong nakatayo sa likuran ni Aris. Walang imikan kaming apat papunta sa sala. Mukhang kalmado si Aris pero ako kabado. Ano na lang ang iisipin ni na Sir Ben at Ma'am Dina sa akin na pagkatapos ng pagkupkup nila sa akin ay ito ang igaganti ko? Pagkaupo namin sa sala ay walang nagsisimulang magsalita. Hindi ko rin naman alam kung ano ang sasabihin ko o kung paano ko sisimulang magsalita. I'm sorry. Unang salitang lumabas sa aking bibig. No! Why are you saying sorry? Sita naman sa akin ni Aris. Since when, insan? Unang salitang lumabas sa bibig ni Sir Ben. Nagtinginan kami ni Aris. At your wedding day, I was enchanted when I saw her. Sagot agad ni Aris. Tumingin naman sa akin si Ma'am Dina. Nahihiya akong yumuko. What's your plan now? Muling tanong ni Sir Ben. I'll marry her. Seryoso at mabilis ulit na sagot ni Aris na ikinalaki ng aking mata. Seryoso siya. Aris. Nautal kong tawag dahil sa pagkagulat. What? You think I'm not serious because you are just a nanny? Naging seryoso niyang tanong. Hindi naman sa ganoon but, you know, my world doesn't fit your world. Giit ko sa kanya. Napasandal sina Ma'am Dina at Sir Ben na nanonood sa amin. I already told you, kaya kitang buhayin. Hindi mo kailangan maging katulad ko para maging pwede tayo. Hahanap ako ng bagong yaya ni Dennis kung paalisin ka nila dito. Tatalikuran mo sila para sa akin? Ganun ba ang gusto mo? Aris, madaling sabihin pero kapag nandun ka na, hindi mo kakayanin. Laban ko pa rin sagot. I lived overseas, alone, since my high school days. I know a lot of things of being alone, rejected and trying to survive. Please, stop saying you are not worth it. If my parents doesn't want you, then let them wait to accept you. But I will still marry you. I already planned to resign para sundan ka dito but fate brings me here without losing my job. Mahaba niyang paliwanag bago tumayo palabas ng bahay. Aris! Aris, sandali lang naman! Tawag ko pero nagtuloy-tuloy pa din siya sa pag-alis. Naiwang natulala ang mga amo ko. Pasensya na po kung hindi ako nagsabi kaagad. Hindi ako nagsabi dahil hindi ako naniniwalang babalikan niya ako. Para sa akin, that night is a one-night stand and lasing lang kami. I'm sorry. Muli kong sabi bago sinundan si Aris sa hardin. Doon din lang siya pumupunta kapag gusto niyang kumalma.
Tama ang hinala ko. Nakatayo sa pinakagitnang bahagi ng mga halaman. Hindi ko naman sinabing ayaw ko sa kanya. Kaya ko din naman siyang ipaglaban pero ang mundong kinagagalawan namin ay may kategorya. Aris, tawag ko sa kanya pero hindi man lang siya sumagot o lumingon man lang. Lumapit ako sa kanya at niyakap siyang patalikod. Babe, hindi ko naman sinabing ayaw ko sa'yo. I'm really happy that you want to marry me. Simple lang ang pangarap ko. To marry the man I love. Sabi ko sa kanya pero hindi pa din siya natinag. Aris naman oh. Please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Promise me not to always compare our status, Lian. Dahil ni minsan hindi pumasok sa isip ko yun. Seryoso pa rin niyang sagot. I promise. Humarap siya sa akin at tinawakan ng aking mukha. Lian, mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. You are my present and my future kaya sana naman ipaglaban mo naman ako. Tumango ko, tinila siya palapit. Hinalikan ko siya ng buong pagmamahal na kanyang ginantihan. Masaya na akong alam ko kung ano kami. Pero si Sir Ben kaya, anong status ko sa kanya? Palalayasin na ba niya ako? Kamumuhuin niya ba ako dahil sa paglihim at pag-angkin ko sa kanyang Adonis na pinsan? Wala pa namang nagbago sa bahay, ngunit biglang nagkaroon ng business trip si Sir Ben kinabukasan papuntang Canada at Dubai. Kinakausap pa rin naman ako ni Ma'am Dina at nagsimulang pumasok na si Aris sa opisina. Gustong gusto kong tanungin kung mananatili pa ba akong yaya ni Dennis o hindi na. Ma'am Dina, tawag ko sa kanya habang nagkakape. Kanyang tugon. Ma'am, tanong lang po kung mananatili pa po ba akong tagapag-alaga kay Dennis o hindi na? Nag-angat siya ng muka. Bakit? Pinagbawalan ka na ba ni Aris? Kanyang balik na tanong. Hindi naman po. Para alam ko po sana kung maghahanap na ako ng ibang trabaho at matitirahan. Nahihiya naman po kung nakatira pa dito. Kung hindi po ako pwede dito. Maagap kong sagot. Wala pa naman kaming napag-uusapan ni Ben at hindi pa sila nag-uusap ni Aris. Okay po ma'am. Salamat po. Inubos kong aking oras sa pakikipaglaro sa mga bata. Sa garden at nursery room lang ako naglalagay buong araw. Simulang nalaman nila ang relasyon namin ni Aris, hindi na ako komportable. Pati ang ibang katulong ay atubiling makipagkwentuhan sa akin. Nalulungkot man ako sa mga naging pagbabago kaya ibinuhos kong oras kay Dennis, minsan kay Jasmine. Hindi ko namamalayang nakatulog pala ako dito sa garden. Napabalikwas ako ng bangon pabalik sa loob dahil 5:00 na ng hapon. Hindi naman ako pagod pero bakit naman ako nakatulog dito? Buti na lang at may lilim sa parteng duyan. Kung hindi, tostado na ako dahil sa init. Oh Yaya, you're back! Pukaw ni Jasmine pagkakita sa akin. Sorry Jas, si Dennis nasan? Tanong ko sa kanya. Kinuha po ni Mommy. Nagmadali akong pumunta sa kusina dahil wala naman sila sa nursery room. Baka galit na sa akin si Ma'am Dina. Baka sabihin niyang naging pabaya na ako dahil boyfriend ko ang pinsan ng asawa niya. Ma'am Dina, pasensya na po kayo. Nakatulog po ako. Hingin po manhin ko pagkarating sa kusina. Okay lang Lian. Sagot niya. Akmang kukunin ko sana si Dennis nung nasusuka ko sa naamoy kong pagkain nakahain sa kanyang harapan. Nagtatakbo ako papuntang lababo pero wala namang lumabas sa aking bibig. Iha, okay ka lang ba? Tanong ni Manang. Opo Nay, pasensya na po. Hindi ko lang po nagustuhan ang amoy ng pagkain. Nanghihina akong sagot. Ha? Paborito mo ang ginataang alimango? Nagtatakang sagot ni Manang at muli niyang binuksan ang kaldero para malanghap kong muli ang amoy at masukang muli. Nay, sarduhan niyo na po please. Maluha-luha kong sagot. Buntis ka ba, Iya? Biglang tanong ni Manang Tere. Po? Nagulat kong sagot. Sa nga buntis lang ang mga ganyan. Kung hindi mahihilo at masusuka sa amoy ng pagkain. Paborito mo ang alimango kaya nakapagtataka namang masusuka ka anak o mahihilo. Baka kung anong sakit mo na. Wala ka nga palang boyfriend para mabuntis. Wala sa sarili niyang sagot. Sakto naman pasok ni Aris na kararating lang. Magandang gabi ho Manang. Maga yata nga po ngayon.
Kanyang bati sabay pumikit para amuyin pa ang amoy ng pagkain niluluto ni Manang. Dina, kailan daw pala ang balik ni Ben? Kanyang tanong habang kumukuha ng tubig. Sa linggo pa, pagbihis ka muna at sumabay sa amin ng hapunan kung hindi ka pa naghahapunan sa labas. Sagot naman ni Ma'am Dina. Nangihina ako na pasandal sa lababo pagkaalis ni Aris. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi kapag totoong buntis ako. Hindi ko naisip ang pagkakataon na ito. Tuwing nagsisiping kami na hindi gumagamit ng proteksyon. Handa na ba ako maging isang ina? Tumingin sa akin si Ma'am Dina. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero kung ganito nga naman ang magiging sitwasyon ko, maalagaan ko ba ba si Dennis? Malapit na din siyang mag-3 taon at lalong busy sila. Kailangan makasabay ako sa mga gawain. Higit sa lahat, antoka sa aking pag-aalaga kay baby Dennis. Maintindihan ko naman kung handa na nila akong palitan. I'm sorry, ma'am. Mahina akong sabi bago lumabas ng kusina. Pumunta ako ulit sa garden at ayaw kong makasalubong si Aris. Napabuntong hininga akong umupo sa harapan ng halaman. Buti pa kayo, nakakapagpagaan ng pakiramdam. I just don't know what to do first. Ayokong ilagay lagi si Aris sa alanganin. Things that I didn't anticipate before agreeing with him. Baby, anong ginagawa mo dito? Gabi na at mahamog. Boses ng taong nagpapasaya sa akin ngunit nagbibigay din ng lungkot. Alam niya talaga kung saan ako makikita. Hey babe, gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Dito kasi ang pinakamagandang lugar ko saan mararelax ang pakiramdam at alalahanin. Idudugtong ko sana kaso ayoko siyang mag-alala. Umalik siya sa akin bago ako inakay papasok sa bahay. Hindi pa kami nakakarating sa kusina nang makaramdam akong muli ng pagsusuka. Nasusuka ako sa amoy ng ulam na nakahain sa mesa. Pinipigilan kong aking sarili pero hindi ko talaga kaya, tumakbo ko sa banyo. Nanghihina ako na napaupo sa harapan ng inodoro. Kulang na lang, idikit ko ang mukha ko doon. Mahirap pala maging isang buntis. Nag-aalala naman si Aris na pumasok. Are you okay? What is happening to you? Natatakot at nag-aalala niyang itsura. Ngumiti ako sa kanya. Okay lang ako. Sagot ko sa kanya. Inakay niya ako muli papunta sa kusina pero hindi ako pumayag. Hindi ko kakayanan kapag duduwal akong muli. Halos naisuka ko ng lahat ng kinain ko ngayong araw. Nay, may gamot po ba sa nagsusuka? Kanyang tanong pagkapasok sa kusina. Depende po yan sir. Sino bang nagsusuka? Tanong ni Manang. Si Lian po, Nay. Nag-aalala kung bakang mayroon siyang nakain na masama. Kanyang sagot. Dalhin mo siya sa ospital bukas. Biglang sagot ni Ma'am Dina. Lian, pumunta ka na dito at kumain. Mahirap na walang laman ng sikmura. Tawag ni Ma'am Dina dahil nasa sala lang naman ako. Mangiyak-ngiyak akong pumasok sa kusina kahit bumabaliktad muli ang sikmura ko. Are you really okay? You look pale. Napatay yung nag-aalalang tanong ni Aris. Bago pa ako makasagot ay nakaramdam na ako ng hilo. Lian! Kanyang sigaw na pagsalo sa akin bago pa ako matumba sa sahig. Nagising ako nakasandal sa sofa sa sala. When are you planning to tell me about this? Kanyang seryosong tanong sa aking likuran. Aris, gaano ka kaseryoso sa ating relasyon, Lian? Hanggang saan ang kaya mo para sa atin? Disappointed niyang tanong. Hindi ko napigilang mapaluha. Wala naman akong planong itago. Hindi ko rin lang naman alam kung paano sasabihin at hindi ko pa kumpirmado. I'm sorry. Hindi pa ako sigurado kaya hindi ko sinabi agad sa'yo. Ngayong gabi lang naman ako nagkaganito. Umiiyak akong sagot. Bumuntong hininga siya. Sabay inihilamos ang kanyang palad sa kanyang mukha. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. It's just 6 p.m. Kanyang seryosong sagot. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya. Papalabas na kami noong makasalubong namin si Sir Ben. Where are you both going? Gulat niyang tanong pagkakita sa magkahawak naming kamay. Actually, hila-hila niya ang aking kamay. Oh, insan. Kala ko sa linggo ka pa uuwi. Dadalhin ko siya sa ospital. Hindi ko alam ang gagawin ko tuwing siya'y nagsusuka kahit wala pang kinakain. Sagot naman ni Aris. Okay. Mag-iingat kayo. Sagot ni Sir Ben. Hindi pa kami nakakalayo nung nagulat siyang napataas ang boses.
What? Napatigil kami sa paghakbang at nagkukumahog naman si Manang at Mom Dina galing sa kusina. You're what? Muling tanong ni Sir Ben. She's pregnant, baby. Pero hindi pa sigurado kaya sabi ko'y dalhin muna niya sa ospital to be sure. Sabi ni Mom Dina. What? Nalalaki ang mata ni Sir Ben. I'm sorry, sir. No, Lian. Insan, did you? Hindi niya madiretsyong matanong. I'm sorry, bro. If you're disappointed in me. Yeah, I did. And it's not our first. More than what you think. Sagot ni Aris. Tumulong aking luha dahil hindi ko gusto magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa akin. It's not like that, bro. Sana pinakasalan mo muna bago mo ginalaw. Sinabi ko na sa'yo, uli lang lubos na siya at simula nung tinanggap ko siya, tinuring ko na siyang kapamilya. Lalo ko napahagulhol sa pag-iyak dahil sa sinabi ni Sir Ben. Kaya ba hindi niya ako kinakausap? Akala ko'y isa lang akong katulong. Isa lang katulong ang tingin niya sa akin. Bro? Gulat na sagot ni Aris. Hindi sa ayaw ko sa inyong dalawa kundi... Naiiyak na rin sagot ni Sir Ben. I'm sorry, Ben, pero sinabi ko din naman sa'yo pakakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Akala ko pagmamahal na ang nararamdaman ko noon kay Jenny pero hindi pala. I feel suffocated and scared every time I think of her away from me, Ben. That's what I feel kay Lian. At first, I admit I'm scared what my brother, mom, and dad will say. Pero Ben, I won't back out. Seryosong sagot ni Aris. Napakagulol akong yumakap sa likuran ni Aris. Mahal na mahal din naman kita, Aris. Tumulong aking luha dahil hindi ko gustong magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa akin. It's not like that, bro. Sana pinakasalan mo muna bago mo ginalaw. Sinabi ko na sa'yo, uli lang lubos na siya at simula nung tinanggap ko siya, tinuring ko na siyang kapamilya. Lalo ako napahagulhol sa pag-iyak dahil sa sinabi ni Sir Ben. Kaya ba hindi niya ako kinakausap? Akala ko'y isa lang akong katulong para sa kanila. Bro? Gulat na sagot ni Aris. Hindi sa ayaw ko sa inyong dalawa kundi... Naiiyak na rin sagot ni Sir Ben. I'm sorry, Ben, pero sinabi ko din naman sa'yo. Pakakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Akala ko pagmamahal lang nararamdaman ko noon kay Jenny pero hindi pala. I feel suffocated and scared every time I think of her away from me, Ben. That's what I feel kay Lian. At first, I admit I'm scared what my brother, mom, and dad will say pero... Ben, I won't back out. Seryosong sagot ni Aris. Napahagulol kong yumakap sa likuran ni Aris. Mahal na mahal din naman kita, Aris.